Hapon na nga pala nung nagising kami dito. Ngayong araw kasi ay bala ko nga palang mag-general cleaning. Ginagawa ko pala to once every week. Pero dahil late na nga ako nagising, inabot na din pala ako ng gabi bago pa ako nakapag-umpisa. Inuna ko na nga pala tong sala. Pinagpag ko lang naman tong sofa cover at inayos dahil nawala na siya sa pwesto niya. Medyo challenging pala tong gamitin. Kasi tuwing may uupo automatic na nagugulo siya. Pero mas okay na din to kesa naman yung sofa mismo yung madumihan, 'di ba? Aba, mas mahirap linisin yun. Sinunod ko naman tong sa may TV area. Kahit nasa sulok lang yan, talaga naman palagi silang naaalikabukan. Kaya hetong at pinunasan ko na lahat ng sulok dyan. Kahit nga mismo yung screen ng TV isinama ko na para sigurado. Sana okay lang yun. At hanggang dito nga pala sa mga ilalim wala akong pinalampas. Punas. Hetong at nandito na din naman, dinamay ko na tong mga helmet. Araw-araw kasi namin tong ginagamit at hindi maiiwasang magkaroon ng alikabok. Sunod naman nga pinunasan ko na rin tong malaking salamin. Ganun na rin sa ref. Dahil ito yung mga gamit na palaging may finger marks. Kasabay na rin pala nito yung mga patungan or mga storage namin sa kitchen area. Sa ngayon kasi wala pa kaming mga cabinet. Kaya heto na muna, para hindi maging makalat yung paligid. Inayos ko lang din pala tong mga kitchen utensils. At niligpit ko na rin pala tong mga abubot na nakapatong sa lababo. Nasugatan pa nga ako dyan, pero okay lang. Sunod ko naman nilinis tong dish strainer kasi alam naman natin yung mga gantong material hindi maiiwasang manilaw. Nag-umpisa ko na din kusutin yung mga basahan na ginagamit ko sa lababo. At kiniskis ko talagang mabuti yung mga singit-singit dyan. Sa lahat ng parte ng bahay, feeling ko yung lababo talaga yung pinaka-fulfilling linisin. Kayo ba? Hindi ko rin pala napigilang punasan tong monitor ni Josh. Kaya kahit ginagamit niya hindi ako nagpapigil. Nag-umpisa na rin pala akong mag-mop dyan. Hindi ko alam kung ako lang. Pero inuuna ko yung mag-mop kesa magwalis o mag-vacuum. Tapos mag-mop ulit. Nagets niyo ba? Feeling ko kasi mas malinis yun Well, kanya-kanya naman tayo ng paraan. Kung saan kayo mas komportable, gawin niyo lang. Remember, your house, your rules. Okay ba yon? Natatawa nga pala ako dito dahil inaasar ako ni Josh. Gusto daw ba ang pagiging isang beginner na vloggerist ko? Kasi kung may Janela in Japan daw, meron na din daw siyang Gio in Laguna. Ang corny pero love trip talaga. Well, masaya at sobrang nakakatuwa na kahit nag-uumpisa ka pa lang, may mga taong nag-e-effort na manood at magbigay ng konting oras nila. At sana balang araw, mas dumami pa kayo dahil sobra ko talaga kayong naa-appreciate. By the way, yung sa CR naman hindi ko na masyadong nilinis dahil ginagamit lang naman yan pag may bisita. Umakyat na nga pala ako dyan para maglinis naman ng mga kwarto. Heto nga't una kong niligpit tong kutsyon at binalik na rin sa mga lalagyan nila. Sinunod ko na din pala tong kama para ayusin. Aside sa lababo, isa to sa mga favorite ko na inaayos. By the way, hindi ko na pinalitan yung bedsheet dyan kasi kakapalit ko lang din naman kahapon. Nag-mop at vacuum na din pala ako para siguradong wala nang natirang dumi sa sahig. Ang sarap sa feeling na maayos at malinis yung bahay, no? Hindi lang yung mata mo yung nakaka-relax, kundi pati na rin yung utak mo. Habang naglilinis ako dito, naiisip ko yung mga nanay natin na bukod sa paglilinis ng bahay, nag-aalaga, naglalaba, nagluluto, nagtatrabaho, at kung ano-ano pa. At ngayon, ako naman yung gumagawa, nare-realize ko na nakakapagod pala talaga. Pero para sa pamilya, gagawin mo lahat. Dahil dun pa lang ay magiging masaya ka na. Kagaya ng mga nanay natin na hindi sumusuko araw-araw. Patuloy na lumalaban kahit mahirap ang buhay. Kaya saludo po kami sa inyong lahat ng mga nanay at tumatayong mga nanay. Isa po kayong inspirasyon sa mga kabataan. Heto nga pala at natapos na din ako sa wakas.